Okay guys, good morning guys. Ngayon walang pasok ngayon kasi may bagyo eh. Yan. Kaya sakto siguro yung iba. Kaya yun. Ayun, marami pang umalis. Okay, bahala na sila dyan. Sige guys, okay na to. Guys, ito yung nangyari guys sa position natin guys sa AUDCHF. Yan, kumbaga naka-hold pa rin ako dyan. Kaya possible hanggang bukas kasi guys, merong yan, ito. Guys, sa mga sa mga bago na hindi pa alam kung saan nakikita yung news, yan, ito guys, oh. I-save nyo na to guys, tong link na to. Pinasa ko na rin yan sa GC guys eh. Yan, dito nyo makikita kung anong oras at saka kailan yung news. Yan. Ang pagbasa naman yan, ito guys oh. Pag red naman, yung folder, ibig sabihin nun, high impact news. Pag orange naman, medium. Pag yellow, low naman. Pero minsan, kahit ano yan, kahit minsan ano lang minsan lang to kahit puro yellow lahat yan, minsan may mga ano yan eh. May mga hindi natin, kumbaga unexpected na mga news na hindi natin alam. May ganun guys sa Forex. Na wala namang high impact, naka-yellow naman lahat, pero may mga biglaang big moves. Yan, ganun guys yung market. Ano kasi yan guys eh, kumbaga ang market kasi hawak yan ng mga manipulator. Yan, kaya expect nyo na may ganun. Kaya wag na kayo magsasabi na ay may daya yung ganito, may daya yung ganyan. Kasi guys, ano to eh, kumbaga forex world to, kumbaga business to. Ang business yan, may mga humahawak diyan. Kaya wag na kayong mag-expect na wag na kayo guys magulat na minsan wala namang high news pero may mga big moves. Okay. Ito guys yung trading ideas na ipapasa ko pa lang. Una, ito guys oh. Wait. Ayun. Una, ito. Ano to guys? Another confluences to. Parang ganito oh. 1 week time frame. Sa 1 week time frame, nag-candle close tayo. Mas maganda sana kung medyo umangat to ng konti, mas okay. Pero okay lang kasi, eto guys oh, sa 1 week time frame, meron kasi tayong ditong meron tayong malaking candle dito sa 1 week time frame. Which is supportive siya ng 1 week time frame na, yan, ang tawag dito naman is order block. Yan, nasa order block tayo guys, tandaan nyo to. Ito medyo advanced sa pinaka-advanced na. Kaya kung malilito kayo, okay lang yun. Kasi ano to pang higher time frame na to. Yan, ito guys dito meron tayong order block na bullish. Yan, pang bullish yan. Tapos dito, yan, nagkaroon dito ng candle na bullish engulfing sa 1 week time frame. Kaya expect natin na palipad. Yan. Tapos, dito naman last week, nagkaroon naman dito, at least nalagpasan niya kasi to. Okay, nagkaroon dito ng bullish engulfing din sa 1 week time frame. Ibig sabihin, naka-momentum tayo palipad. Ngayon, kumbaga perfect time, mas maganda maghanap ng buy position guys kasi sell. Okay, kasi yung momentum kasi kumbaga palipad. Okay, ngayon may confluence na tayo sa 1 week time frame. Ngayon, ibababa natin sa 1 day time frame. Okay. Okay na. So 1 day time frame, may nakita tayong valid breakout. Ito guys, kino-consider ko na to as a valid breakout. Mas maganda sana kung dalawang candle. Pero higher time frame naman kasi to, kaya okay lang. Dito nagkaroon tayo ng valid breakout. Ito guys itong area na to, guys, nag-valid breakout siya sa area ng imbalance. 1 day imbalance. Yan yung imbalance. Okay. Yan, yung imbalance naman guys, nagsisilbing support o resistance yan. Ganun lang yun. Ito naman, ngayon, nagsilbi sa as support. Yan, pagdating dito, nag-bounce. Tapos, nagkaroon tayo dito ng tinatawag na valid breakout. Yan, kasi 1 day time frame naman. Dapat mas maganda sana dalawang candle to, yung umangat. Pero dahil 1 day time frame to, kino-consider ko siya as a valid breakout. Yan, may valid breakout na. Nandito guys ito. Yan, ito yung nag-valid breakout, dalawa.
Itong dalawang candle na to. 1-day time frame to ha. Okay, itong candle na to, dalawa. Yan yung nagpa-valid breakout. Tapos, kaya dito, meron tayong tinatawag na mitigation block. Yan, ulitin ko ulit sa mga nagtatanong, coach, paano magano ng mitigation block? Ito ulit, mitigation block to, BIC. Yan, very important candle. Yan, BIC yan. Tapos, ang tawag dito sa box na to, mitigation block. Anytime na possible guys basta pwede na yung mag-reverse yung market. Basta, anytime na pupunta dito sa box na to, green box, pwedeng dito mag-bounce, mag-bounce, mag-bounce. Yan, kumbaga prone na siya sa pag-bounce. Hindi natin na alam kung saan. Okay, sa 1-day time frame yan 1-day time frame. Ngayon, gusto ko mas makita pa yung sa loob kasi gusto ko makapag-entry ng maayos. Baba natin sa 4-hour time frame. Okay, sa 4-hour time frame may nakita tayong tinatawag na setup. 1, 2, 3. Yan, pasok yung 1, 2, 3 pattern natin. Kaya ibig sabihin, yung confluences ko sa 1 week na bullish, tapos binaba ko sa 1-day time frame, may nakita tayong mitigation block which is yung green box. Tapos binaba ko pa sa 4-hour time frame, may nakita tayong 4-hour na 1, 2, 3 setup. Kaya yun, doon pa lang, yan, ito na. May nakita ko dito, ito na, magiging setup na natin to. Ganun ako guys mag-analyze ng market. Okay, hindi sa 15 minutes, baba mo sa 5 minutes, baba mo sa 1 minute. Kumbaga, ganun mag-analyze ng mga higher time frame. Parang ganito lang guys, yung tinuturo ko sa inyo na valid breakout, yung mga support and resistance, i-apply nyo lang sa 1 week time frame. Pero same lang lahat. Same lang lahat ng diskarte, paano magbasa, same lang. Kaya kung makakita ka ng valid breakout sa 1 week time frame, mas okay. Kaya kung gusto mong medyo nalalakihan ka kasi matagal-tagal yan, 1 week yan punta ka sa mga lower time frame sa 4 hour yan. So 1 day, tapos hanap ka ng confirmation sa 1 hour. Ganun lang guys. Kumbaga, yung utak ko, same lang sa mga pattern na to. Dito lang tumatakbo guys yung utak ko. Yan sa mga ganyan-ganyan na pattern. Tapos sa support and resistance. Tapos pwede ka rin tumingin ng 1-day time frame na ganitong setup. Yan, ibababa mo na lang yan. Ibababa mo na lang sa 4-hour time frame. Kunwari, sa 1 week ka nag-start. Yan, pwede mo yung ibaba sa 1 day, tapos ibaba mo pa sa 4 hour. Ito yung pinaka-paborito natin sa lahat, 4 hour, di ba? Ano lang to, itong 1 day at saka 1 week, dagdag confluence lang. Para at least yung, napansin nyo, di ba, yung mga trading ideas natin, bakit mga matitibay. Sabihin natin may mga mali ako dyan minsan. Pero madalas kasi maraming maraming nagbabounce talaga dyan dahil yan sa mga higher time frame. Okay. Ano lang yan, dagdag confluence lang yan. Para mas mapatibay yung natin, yung mga trading ideas. Okay, kaya sa akin guys, okay na sa akin to. Yan, pasok to sa 1 day. Ito yung 1 day yung mitigation block. Yan, ibig sabihin, kunwari, one day ako mag-entry, 1 day. Ito, kunwari, dito ako mag-entry. Tapos dito ako maglalagay ng stop loss. Itong ganyan. Mas maganda, titignan mo sa 4-hour time frame para mas makita mo talaga siya ng malapitan. Ito, yan. Yan, dito mag-aantay ako ng yan, sakto may setup tayo, 1, 2, 3. Ayan, Kaya dito, bababa ako sa 1-hour time frame. Sa 1-hour time frame naman, pag may nakita kong ganito, yan, doon ako mag-i-entry. Para yung, tingnan nyo guys kung nag-entry agad ako sa 1-day time frame, yung stop loss ko nandito kasi kakabahan ako niyan. Yung kasi niyan, yung last swing kasi sa 1-day time frame, nandito yung last swing. Kaya yung stop loss ko, lagpasan ko lang to ng konti. Ito, lagpasan ko lang to ng konti. Medyo mataas yung risk, tsaka medyo matagal. Baka abutin ako ng niyan. Kaya dito sa 1-day time, sa 1-hour time frame, yan, pag nakakita ko ng ganito, pwede ako mag-entry dyan or may makita akong mitigation block dito. Yan, pwede rin ako mag-entry dyan para yung stop loss ko nandito. Yan, kumbaga mas malaki yung kikitain natin. Mas low yung risk.
Yan, para yung TP mo na 1:2 dapat dito, pwedeng kahit dito na lang. Same lang yung panalo. Kaysa magantay ka doon ng napakatagal. Andito, sobrang tagal niyan. Kaya ganun guys, sniper entry naman yan. A plus setup. Pero same lang guys, same pa rin. Ganun pa rin yung scenario. A plus setups pa rin nagkakaano dyan. Kaya yung pattern guys na pinapasa ko, napakalaking ano yan. Yan yung pinakasekreto ng ano natin. O ito, lumipad. Lumipad na naman siya. Bahala na sa dyan. Basta ako wala na akong pakialam dito. Yan. Basta ako nakabaya ko dyan. Yan, alam nyo naman yan. Okay, ngayon guys, ito yung magiging ano, parang sa akin kasi guys, ano pag nagti-trade ako ngayon, ewan ko ba parang nag-relax talaga ako. Ang laki talaga guys ng tulong ng ano, meditation. At the same time, yung pag-iwas sa mga taong negative. Yeah. Guys, ito lang behavior naman tayo. Kasi technical analysis, may natutunan kayo ngayon. Gusto ko, dahil hindi tayo nakapag-zoom sa susunod na last time hindi tayo nakapag-zoom. Yan, syempre may mga makakaligtaan ka na naman. Baka i-remind lang kita ulit. Baka mamaya maulit mo na naman. Yan, okay, risk management. Yan, hindi ka magti-trade Huwag kang magti-trade kapag hindi ka nagko-compute ng risk mo. O, swerte, swerte nyo guys kasi always may nagre-remind sa inyo. Malaking tulong yan. Kumbaga may taga-tapik o yung attitude mo nagbabago. Porket nanalo ka lang 2 beses. Kating-kati na naman yung kamay mo mag-buy and sell kasi feeling mo mananalo ka ulit. Yun, ano yan guys, kumbaga simple lang yan, pero ang laki ng impact niyan. Kasi kapag hindi ka, kunwari, what if hindi kita natapik? Bigla kang nag-overtrade na naman. Isang trade lang, 5 yung wins mo, isang trade lang, dahil nagsobra yung confidence mo sa sarili mo, bigla ka na ubusan na naman. Kahit na naman yung stop loss mo, sunog ka na naman. Yun. Kumbaga mga simpleng bagay lang guys, pero ang laki ng impact niyan. Kaya huwag niyong mamalitin guys yung mga simpleng bagay lang yan Kala ng iba, coach, ayaw namin sa mentorship mo kasi simple lang pala eh. Yung pala hindi nila alam, yung simple na yan yung magpapabago ng trades mo. Yung pananaw mo sa pagtitrade. Okay. Kasi guys, yung mga winning ideas guys, ano na yung mga pag ganito, marami yan guys sa YouTube, pag-analyze, 1 day time frame, 1 week. Pero, ang dami, iba-iba kasi. Yan, bago mo makuha yung sarili mo, yan, gagastos ka muna ng napakalaki kasi magta-trial and error ka dyan. Kaya ngayon, kung gusto niyo makatipid, yan, i-apply niyo na lang to yung turo ko. Kaya ngayon guys, ito yung para sa akin, ito yung magiging, if ever, kasi may trades ako ng 3 last week. Ngayon, ang goal ko ngayon, kahit 2 lang or 3, okay na ako nun. Pero ngayon, dahil naka-hold ako dito, siguro pwede akong mag-entry ng isa pang trade. Isang trade na lang. Kasi 1 week naman kumbaga tapos na yung 3 trades ko Ito, pwede ako mag-trade dito. Dito sa AUD, NCD, magba-buy position ako dyan. Pag nangyari to, dito banda, pag pumunta siya dito sa blue box, tapos magkakaroon dyan ng change of character, mas maganda pag valid breakout. Pero pag hindi siya valid breakout, basta magkaroon lang talaga ng market shift. Yan. Basta magkaroon ng ganito, W. Yan, ganun lang. Mag-i-entry ako dyan ng buy. Okay, tapos yung take profit ko siguro, possible baka depende sa ibibigay sa akin dito Kunwari, wait lang. Possible possible malalagpasan niya to. Yan, siguro i-hold ko siguro. Siguro hanggang dito. Kasi yung higher time frame niya sobrang taas Ito siguro tama, i-hold ko yan dito guys, dito. Hold ko yan sa taas. Yan, basta dito banda siguro possible. O hindi ako maglalagay ng TP. Yan ang mangyayari pag may ako diyan, i-break even ko na lang tapos hayaan ko na lang. Kasi guys, higher time frame guys, siya, palipad siya. Yan, possible baka umangat pa dito. May pattern kasi diyan Ito yung pattern naman Ito yung pattern niya. Possible maging ganito. Yan, maging ganyan. Kaya pwedeng pumunta dito or kahit pumunta dito, okay na. Mataas to. Yan
Siguro pag nagkataon yan dito, tapos ganyan, makakuha ko ng ganito. 1:4. Yan, okay na sa akin yan. Tapos i-hold ko na lang siguro to after mga hanggang Thursday. Ganun lang. Basta guys, kumbaga, wala, sundin mo lang yung mga tinuturo ko after ilang months, magigising ka na lang talaga, parang alam mo yung tipong kakaibang tao ka na. Basta yung tipong hindi ka na naghahabol sa profits. Basta yung hahanapin mo na lang yung A+ setups. Kumbaga yung quality. Yan, quality setups. Ang ibig sabihin ng A+ setups, quality setups. Okay. Kaysa naman magti-trade-trade ka dyan. Gagayahin mo yung iba. Wala. Mas maganda talaga guys yung may sarili tayo. Yan, ito guide lang to sa akin. Pwede nyo gawin yan. Kung may sarili kang diskarte, okay lang yan. Pero ito kasi, gusto ko lang ipapil sa'yo na yung tinuturo ko mismo, ito na yun. Ito yung tinatawag na market structure. Kumbaga kahit ano pang strategy mo, dito ka pa rin babagsak. Okay, kasi nandito na yung supply and demand, nandito na yung SMC, nandito na yung ICT concept, nandito na yung chart patterns, nandito na yung valid breakout, nandito na yung candlestick pattern. Guys, nandito na lahat sa strategy natin. Kaya kung maghahanap ka pa ng iba, ewan ko na lang. Yan, sa mga nahihirapan dito sa swing, guys, I suggest kung gusto niyo lang i-backtest nyo sa 15 minutes or 5 minutes. Pero hindi kasi ako doon kumbaga sa akin kasi mas okay talaga sa 4-hour time frame. At saka sa 1 hour, yun. Nandun lang. 15 minutes din pag sobrang na. Parang katulad nito, ito kunwari, nandito na yung price sobrang valid talaga ng area na to. Kaso ang tagal magkaroon ng change of character. Parang alam mo yung tipong parang lilipad na siya. Kaya binababa ko na lang sa 15 minutes. Kumbaga parang pag wala na akong choice. Pero as much as possible, sa 1 hour, mas okay talaga mag-entry. Kasi doon mo talaga makikita yung valid guys yung valid na change of character. Yan. Tandaan nyo guys sa 4-hour time frame, maghahanap tayo ng ganito. Set up yung tawag doon. Pero sa lower time frame, maghahanap din tayo ng ganito, pero entry naman yung tawag doon. Okay, baka malito kayo nun. Baka mamaya naghahanap kayo ng ganito sa 5 minutes. Mga ganun. Depende kung effective kayo doon, kung na-backtest nyo, okay. Pero hindi ko kasi masyadong na-backtest dyan sa mga lower time frame. At saka gusto ko kasi guys, mag-trade ako, hindi ako nagmamadali. Gusto ko talaga may peace of mind. Yung hindi ako natatakot sa market, yung wala akong emotion. Kaya never ako magbibigay ng sa mga tatanong ulit yan, sa mga bago. Yan, coach, bakit hindi ka nagbibigay? Guys, ang binibigay ko, trading ideas. Kumbaga pang long term yan. Yan, bibigyan kita ng trading ideas na dito, pwede ka mag-buy, may setup tayo dyan. Tapos, tinuturuan ko kayo kung paano kayo mag-i-entry, kung paano nyo siya i-approach. Long term yun guys. Kumbaga, hindi ko kayo binibaby. Yan, kumbaga, tinuturo ko talaga sa inyo kung paano talaga maglakad ng maayos. Yan, makakaranas ka ng medyo madadapa ka, pero with guidance. Okay, hindi yung susubuan kita hanggang sa pagkain mo, hanggang lumaki ka na, susubuan pa kita. Hindi ganun. Hindi kayo matututo nun. Okay? Just in case lang, kunwari, ano man mangyari, di ba? Baga, ayoko na aasa kayo sa akin. Gusto ko matuto talaga kayo. Yan, okay yun na nandyan kayo sa akin kasi kumbaga support yan. And okay yan kumbaga may tagatapik. Pero ang point ko kasi gusto ko talaga matuto kayo. Yun. Yan, yun lang point ko. Gusto ko kayo matuto. Tsaka syempre, hindi ako nagbibigay ng trading ideas, ng trading signal talaga. Kasi guys, ito tandaan nyo to once na nagbigay ako ng signal talaga, tapos pinablik ko yan sa VIP natin, sa live chat 'di ba marami tayo diyan. Marami diyan guys hindi umaattend ng training. Hindi yan, yung psychology nila, hindi pa nila mapantayan yung psychology ko at saka psychology ng mga laging umaattend. Tandaan nyo yan guys magkaiba yan ng level. Pag yung tao na to hindi umaattend ng training, ang isip niyan easy money. Ang isip niyan, kunwari hindi siya nag-attend ng training pero newbies pa lang. Except na lang kung veterano ka na. Okay, hindi ka mag-attend ng training, okay lang yun. Kumbaga marami namang ibang mentor Kumbaga ganun. Pero ang point ko lang kasi, about lang sa mentorship natin.
Okay? Kunwari, newbies ka, hindi ka umate ng training, pero gusto mo magkaroon ng income. Ang mindset nitong student na to, gusto niya na talaga kumita ng malaking pera. Kaya once na may binigay ng ano dyan, hindi yan nako-compute. Yan, hindi yan nanonood ng module. Ang gusto niya lang magkaroon ng buy and sell. Kaya pag nasunog niyan, automatic magbi-blaming mode yan. Maghahanap yan ng, kasi hindi pa yan na mindset eh. Hindi umate ng training, kumbaga, manghahanap yan ng ano, ng taong mapagsasabihan ng negative. Basta ganun. Kaya ang ending, pag piniem ako ng tao na yan, binigyan ko ng signal, tapos nagkamali ako. Kunwari, nanalo tayo ng 15 times. Natalo ako ng 5. O sabihin natin ganito, nanalo ako ng 5 times. Sa binigay kong idea, tuwang-tuwa yan. Tuwang-tuwa, panalo. Kasi nagsusugal, malaking pera. Pero kapag natalo ng isang beses yan, lalo na pag nagsusugal, hindi nagko-compute. Tapos natalo siya ng 80% ng kapital niya. Siguro $500 niya, naging 2,500. Tuwang-tuwa. Na-amaze. Biglang last signal ko kunwari, biglang natalo isang beses. Tapos yung 2,500 niya, naging $200 na lang. Yun na, blaming mode na yan. Pwede yan mag-PM sa akin, maapektuhan tuloy yung psychology ko na naman. Ay, gusto niyo ba yun? Pag naapektuhan yung psychology ko, wala na. Masisira yung trading style ko, masisira yung mga trading ideas ko na binabato sa karamihan. Wala na, sira na. Tapos doon na, magtuloy-tuloy na yon, magtuloy-tuloy na yon hanggang sa ma-mindset na naman ako na wala, tatahimik na naman ako sa GC. Ganun guys yung mangyayari. Kaya hindi ako nagbibigay ng signal talaga sa live. Sa live ba nagbibigay ako katulad nito, 'di ba? Hindi ako nagbibigay ng signal talaga na may SL at saka TP. O tsaka dito mag-entry kayo ng ganito ganyan. Naget nyo guys, naget nyo yung punto ko kasi long term kasi guys na relationship yung binibuild ko dito sa community na to kasi gusto ko lahat talaga matututo kasi alam ko yung worth ko eh. Alam ko guys na marunong talaga ako sa trade. Alam ko na effective talaga yung strategy ko kasi ito na yun. Yun lang, gusto ko lang mapangalagaan. Sana magets nyo yun na klaro yan. Yan naka-record naman lahat eh. Kasi guys, tandaan nyo guys, yung isang taong negative, alam mo yung tipong ano, yung walang training talaga na ganong mindset. Pag hinalo mo yan sa mga, yung isang bulok lang na sibuyas, hinalo mo sa mga magagandang sibuyas, yan, madadamay yung lahat. Yan kasi guys yung nangyari sa last na ano ko, ano tawag dito, na last na Bullseye Academy. Promise yun talaga. Alam mo yung tipong kasagsagan na kami. Alam mo, yun, basta malupit talaga. Kaya doon pa lang, akala ko yun na yung success ko. Kasi every time na nagtitrade talaga ako, no, wala talaga akong lose. At saka parang ganito din. Ganitong hype din. Ganitong sitwasyon. Alam mo yung tipong nandun ka na. Tapos sa isip ko noon, ito na siguro yung papabago talaga. Kasi every time nagtitrade ako, nagtitake profit, ganito ganyan. Konti lang yung lose. Pero nung inadapt ko na sa mentorship ko, pinasa ko na yung SL at saka TP, maraming masaya guys, laging masaya. Alam mo tipong parang Pasko lagi kasi laging take profit. Pero nung nakaranas ako ng isang lose, may nagsalita, yun pala, hindi pala nanonood ng module, hindi pala umattend ng Zoom ko. Tapos ang nangyari, na-hit yung stop loss ko ng another isa pa, sunod-sunod, yun na, lumabas na yung mga basher. Yung nag-aidola sa akin na coach, sobrang solid talaga ako sa'yo. Sobrang idol talaga kita. Biglang naging fuck you coach na. Wala na, sinisiraan ako. Tapos, yung isang student ko naman magpapasa ng screenshot. Coach, alam mo ba ito yung sinasabi nila sa'yo? Ano ka lang daw, puro power ka lang daw, puro yabang ka lang daw. Kaya hindi ka naman pala magaling. Ayun, wala na. Apektado na yung trading psychology ko. Wala na. Nasira na yung ano ko. Every time nagtitrade ako, ano na, wala na. Sira na lahat. Kaya nang ginawa ko, lahat ng mga ano doon, hinayaan ko na lang. Kaya bumuo ako ng bago. Ginawa ko, nag-aral ako ng psychology, ganito, ganyan. Tapos in-adjust ko. Pero yung pagkakamali na yon, nangako ako sa sarili ko. Sabi ko, yung pagkakamali na yon, darating yung time, makakabalik ako. Pag-aaralan ko yan at never ko nang uulitin. Ayun, nangyari ngayon, di ba? Napansin nyo, di ba? Nakabangon ako ulit. Tapos nakita mo yung mga signal natin lahat. Ano yan? Yung trading ideas natin, napaka-accurate. Okay. Kaya guys, yan yung reason kung bakit hindi ako nagbibigay ng signal ng free. Pero guys, yung binibigay ko guys, mas maganda pa. Kasi trading ideas and mentorship, last psychology.
Okay, guys, tandaan nyo to AUD, NCD, yan dito. Ito yung magiging next setup natin. Mamaya isa-signal ko to after ng Zoom natin. Isasabihin ko pala sa GC, Trading Ideas. Okay, paano ko yan, coach? Ito naman sa mga bago yan. Coach, paano ko yan papasukan? Sa akin, pinapasukan natin to sa 4-hour time frame. Okay, dito banda. Pag pumunta yan dito, sa blue box na to, pero ang kunwari, gumanito. Yan, i-invalid mo na yan. Wala na yung setup natin. Okay, pag mga ganyan na. Pero pag mga ganito pa, kunwari, nagpupunta-punta dyan, tapos ganun, tapos bilang ganun, eto pwede pa to. Basta guys, usapan natin dito sa blue box. Yan. Dito ako maghahanap sa 1-hour time frame ng valid change of character. Ang kagandahan pa niyan, ito naman. Yan. Sinusuportahan tayo ng kill zone. Ang kill zone na yan, pag bumababa kasi to, kasi kaka-start lang kasi guys ng kill zone, no? Kaka-start lang yan. Ibig sabihin, yung box na to na nakikita nyo, possible lalaki pa yan. Lalaki pa yan hanggang dito. Yan, hanggang dyan. Tapos, dito magkakaroon tayo ng ito, lagyan nyo na yan ng linya, yan. Kaya possible, biglang magkakaroon yan nandito, yan. Ganito yan. Ang gusto ko, lumalagpas sa lagi sa kill zone. Pag magbabay ako, gusto ko lumalagpas sa, parang katulad nito. Saan ba yung, ito. Nakita nyo yung box? Yan, bago siya lumipad, nilagpasan niya muna to. Yan, nilagpasan niya muna yan. Ibig sabihin, maraming stop loss dito. Yan, nilagpasan niya muna yan. Kill zone. Parang pinapatay niya muna yung mga nagbabay dyan. Yan, ganun. Kumbaga, kill zone yan. Yan yung pagkakaintindi ko eh. Kumbaga, naghahanap siya ng mga liquidity. Naghahanap siya ng ma-hit na stop loss. Yan. Pag lumagpas na, ayan na. Yan din yung gusto ko mangyari dito. Sana bumagsak pa yan hanggang dito yung kill zone. Tapos lumagpas siya dito yan. Lumagpas siya dito sa ano. Parang katulad nito. Yun. Kaya mas okay sa akin yan. Okay, next. Hanap tayo ng ibang setup guys AUD, NCD, buy setup tayo. Okay. Ito, may nakita tayong 1, 2, 3 pattern. AUD CAD. Ito. 1, 2, 3 pattern. Di ba nakita ko na yan sa 4-hour time frame. Gagawin ko, pupunta ko sa 1 week. Sa 1 week time frame, okay siya kasi ay oo, tama. Ito guys bilis talaga ng mata ko eh. Sanayan lang yan guys, sanayan lang. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan nyo to guys Yan. Ito siya. Yan. Meron tayong mitigation block dyan. Sayang hindi lang na-touch. Yung na-touch lang is yung imbalance. Yan. Tapos meron tayong imbalance dyan. Ito lumipad, di ba? Ito yung breakout. Nag-breakout niya, lumipad. Ito yung pullback. Tapos nag-pullback dito sa imbalance. Yan, okay. Tapos, guys, tingnan nyo guys sa 4-hour time frame, akala mo nasa resistance na siya, di ba? Pero pag titingnan mo sa 1 week time frame, guys, palipad pa lang yan. Tingnan nyo, nandito yung pinaka-resistance niya. Kaya dito guys, maganda mag-buy position. Sa AUD CAD, maganda dyan mag-buy position. Yan, tapos dito, ayun, okay pala din. Ito pa guys, di ba guys, mitigation block to sa 4-hour time frame, sa 1 week time frame. Ito naman, imbalance to ng 1 week time frame. Okay, buy na tayo dyan sa 1 week buy. Sa 1 day naman, ito naman yung 1 day. Meron tayong dito mitigation block. Yan. Ito yung valid breakout. Sa 1 day time frame Ayan
1, 2. Ito guys, so pag breakout, at least 2 candles. Ito kasi yung pinaka-high. Ito guys, ito, yan. Tapos, nag-breakout siya ng 2 candle. Galing dito yung swing malayo, pero nag-breakout. Tandaan niyo yan, nag-breakout. Tapos, ito na, nagkaroon tayo ng imbalance dito. Yan, ano siya, anong tawag dito? Nag-pullback, palipad. Kaya ngayon, kung bibigyan tayo ng chance na bumalik siya ulit, ito, buy na tayo dito. 1 day time frame, naka-buy bias tayo. Ngayon, ang gagawin natin, ibaba natin sa 4-hour time frame. Okay, sa 4-hour time frame, meron tayong 1, 2, 3 pattern. Same bias guys sa tinuro ko kanina. AUD, NCD, same sila. Okay, dito guys, pwede ako dito mag-buy, buy position. Aantayin ko yan. Antayin natin yung setup dito. Yan, pag dumating na dito, yung price, tingin ka sa 1-hour time frame, tapos hanap ka ng change of character. Yan. Hanap ka lang dyan ng valid change of character. Tapos pwede ka na mag-entry. Yan yung gagawin kong pag-approach sa AUD, CAD. So tayo, palipad to ng palipad ah. Okay. Yan guys, AUD, CAD, kumbaga LDCAD. Ano tayo guys, buy position din tayo dito. Yan, buy position and buy position. Guys, ito naman, wait lang. Buti na lang naalala ko to eh. Kasi may mga, minsan may mga ano, may mga na-misinterpret yung mga ano, yung mga student natin. Kunwari, ganito, pag sinabi kong ano, buy setup, ito guys, ito yung buy setup natin ha. Tapos, biglang, ngayon nagsabi ako, guys, buy setup sa AUD NCD. Okay, buy setup. Ibig sabihin dito yung ibig kong sabihin ha, base sa pag-approach natin sa A+ strategy. Kaso, anong nangyari? Nandito yung price bumagsak. Tapos bigla akong ipipm, coach, bakit bumagsak yung buy setup mo? Alam, nagigets nyo yung ibig sabihin. Yung buy setup natin, ito, dito tayo maghanap ng buy. Ngayon, nandito yung price. Nandito yung price, tandaan nyo ha. Hindi naman tayo magbabay dyan eh, kasi dito tayo magbabay. Tapos biglang magsasabi ako doon, guys, buy setup tayo ha, sa UDNCD. Yung iba nag-buy kaagad. Hindi man lang nila tini-A base sa turo ko. Tapos biglang bumagsak to papunta sa entry point natin. Coach, na-hit yung stop loss ko kasi sabi mo buy setup. Yun na. Klaro yun guys ha. Sa mga nakaka-attend ngayon, alam nyo na yan. Kung sino may mali kasi hindi ko yan tinuturo. Kaya minsan, hindi ako nagbibigay ng buy setup kaagad. Kasi yung iba na may misinterpret, nagbabay kaagad. Hindi nila tinita base sa turo ko. Yun, kaya minsan, pagpunta dito, ay sakto, busy na ako. Hindi ko na na-signal. Hindi ko na nasabi na buy setup pala, nakalimutan ko na. Parang ganun minsan yung nangyayari. Kaya guys, sana maging responsible din tayo sa mga kinikilos natin kasi imbis na na-signal ko sana yan na maayos, kaso yung utak ko naman, baka mamaya may mag-buy na naman ito na isa o dalawang tao eh. Hindi yan sinusundan yung TA natin eh. Kaya minsan, hindi ko na lang sinasabi sa GC. Gusto ko sanang sabihin pag nandito na yung price. Kaso may time na naman na busy ako, hindi ko nasabi tuloy. Parang sayang. Kaya as a part of A plus A plus group, sana maging responsible din tayo. Kumbaga kung ano yung turo ko, i-apply lang natin kasi para hindi maano yung iba. Okay. Except na lang pag magaling ka na talaga, okay lang. Kumbaga hindi mo na kailangan ng mentorship ko, okay lang yun. Walang problema dun. Kumbaga kung may kanya-kanyang strategy ka, okay lang yun, sundan nyo yun. Wala sa akin yun. Kumbaga hindi ko kayo pinipilit. Pero ito kasi sa mga wala pang strategy. Pero sa ayaw sa hindi nyo, wala. Babalik ka talaga dito kasi effective siya eh. Yun naman ang kagandahan sa setup natin. Okay. Guys, ang tindi ng ano dito. Anong tawag dyan? Ang tindi ng, tingnan nyo, pagdating dito, bumagsak, kala mo katapusan na ng mundo, lumipad, nagkaroon tayo ng hope. Yes, mananalo to. Sabay bagsak, sabay bagsak, sabay bagsak, sabay bagsak pa dito ulit. Kala natin, gusto mo na parang, ay, parang matatalo ka na, sabay lipad, lipad, bagsak na naman, lipad. Yan yung psychology ng market. Kaya pag mahina yung psychology mo,
Pag hindi ka ready diyan, pag walang may nagme-mentor sa'yo na katulad nito, umaasa ka lang sa strategy, mauubos pa rin yung kapital mo. Kahit anong mangyari. Kahit 2 years ka pa, nakapokus ka lang sa strategy, hindi ka pa rin magiging profitable trader. Kahit manalo ka pa ng 10 times sunod-sunod, yung 500 mo naging $10,000, uubusin pa rin yan ni market. Hindi ka pa rin tatawaging profitable trader. Yan yung real talk sa market. Kasi psychology talaga is key. Oo. Kaya ngayon sasabihin ko na kaagad, kumbaga, tanda ito, kayo yung witness guys ha, pag may nagsabing ganun, hindi na ako magko-comment sa kanila. Basta pag buy set up, nasa ano yun, nasa setup natin talaga yun. Okay, para hindi na madamay yung iba. Okay, ngayon, sasabihin ko to, buy set up, tapos buy set up tayo dito. Mamaya, pag buy set up ako, nag-buy kayo dito ha. Nandito yung setup natin, no? Boom. Yan, kaya may module tayo guys, may mentorship. Guys, mamamatay na to. Nandito ba si Essing?